Pero ano na to, yung EV na dati kasi ano pa yun, gas pa. Yung ko na to is natin. O kasi ito yung pinaka top yan eh. Well, tapos na ang Miyas pero ako'y magko-content pa, okay? So late upload tayo kasi sobrang busy natin. Nung nagdaang Miyas, nagdaang taon, puro Japanese market ang nandito. So may mga mangilan-ngilang na Chinese or China mga cars, no? Pero ngayon halos lahat, pag pumunta ka ng Miyas, no, ang aking makikita lang is lahat halos ay puro na EV and puro Chinese. Okay? Onti lang ang makikita mo dito sa Miyas na hindi China yung manufacturer. Sasabihin ko ba sa inyo kung against ba ako sa China, Chinese brands, or sa manufacturer? No, I'm not against on it dahil wala naman akong kinalaman doon. Pero I admire kung gaano kaganda, kung gaano ka-futuristic. Yan ang sabi nyo na yung China cars ay nag-evolve na talaga. Well, sabihin na natin, no, for me lang ha, sa looks, sa features, yan, talong-talo na para sa akin yung mga Japanese cars. Pero, well, wag na tayo mag-hate. Pero kasi sinasabi nyo yung Mias is for only China something ganto, ganyan. Pero, well, aminin nyo na sa hindi, puro magaganda na talaga ang nirelease ng mga China. Ito, tignan nyo na lang tong radar. Kung titignan mo siya sa front, isipin mo para siyang kotse lang yan. Kotse. Pero when you go on the side, pick up siya. And then EV. Well, nga nandun na talaga tayo sa EV and papunta na talaga tayo doon, pawala na yung ICE kung tawagin, no? I-search nyo na lang kung ano yung ICE, pero lalagay natin yan dyan. Para sa akin, amazed na amazed ako. Panis na panis ang mga Japanese. Para sa akin lang kasi ang ganda talaga eh ng mga China cars, 'di ba? Kung nakikita niyo yung loob, napaka-smooth. Well, nandun yung features niya, ang gaganda na talaga. Itong Baik, isa rin 'to ang brusko ng datingan. Okay? Pero halos lahat talaga is EV na. Nandito na tayo, wag na natin i-deny. EV na talaga is going strong. Nandun na talaga, nandun na sila sa market na to. So nakita niyo naman si Sir sa Baik nagtatanong-tanong kasi kailangan mo magtanong, no? Hindi yung basta gusto ko nito yan. Maganda yung magano ka, mag-research ka before you getting a car kasi ang car is parang ano yan, pagkuha ng bahay. No? So, ayun mo, dapat pag-isipang mabuti. Though, pwede mo naman siyang isurrender sa dealer, pero mas maganda isipin mong mabuti. Nakikita nyo to, B80, ang ganda, grabe. Ang gaganda talaga. Tapos itong Photon Van, nasa 2.9 na yung pinaka top of the line niya. 2.9 million. Itong fini-features ko sa inyo ngayon. In-explain to ni Kuya sa akin. Sa outside, medyo, para sa akin, palitan nyo lang ng mugs. And then all-terrain tires. Pero yan, kung ano yung as is where is sa loob, swivel, yung floor niya, automatic assist ng, para sa mga elderly, aminin na natin, mas effective yung may ganito para mas madali sila makakyat baba sa ating mga sasakyan. Kasi pag wala is mahirap. Itong Photon ay 511, nakayuko lang ako ng bahagya. So siguro sweet spot nito 5.9. Para sa akin lang pag mga 511 medyo nakabend na yung buong ulo mo. Pero gandang-ganda ako dito sa Photon para sa 2.9 million. Para sa akin, solve siya. Pero yung engine nito, matatag na rin. Ewan ko na lang yung iba, nagsasabi sirain. Pero depende pa rin siguro sa inyo kung paano kayo mag-maintenance ng sasakyan eh. O 'di ba, meron na siyang TV, may ilaw na malaki, may speakers, ang ganda ng cushion ng kanyang leather. Ayan, tumayo ako dito, 5'11", nakayuko ako ng bahagya. Ayan, pero sa kanyang passenger ay sa ano, sa driver side para sa akin na medyo sakto lang. So-so, walang futuristic or any. Kasi ang mini-point out na talaga nitong Photon is yung mga sakay niya or yung mga nasa loob. Automatic, 'di ba? Automatic na talaga. Well, syempre add-ons naman 'yan, pero kasama na 'yan sa babayaran mo na 2.9 plus.
Okay, mas maganda pumunta kayo sa mismong Photon para ma-features or makita nyo mismo. O, 'di ba, napakataas. Ito Photon din 'to pero different variant din. Pero okey na okey si Photon. Madami nagsabi na Photon daw ay sirain, ganito o ganyan. Pero 'to full electric 100%. Napakaangas. Napakaangas talaga ng EV. Para sa akin kung gusto niyo kumuha ng EV, isipin niyo muna mabuti. Kasi pero kung meron ka ng solar, ayan, makakatipid ka na talaga kasi free na yung use mo ng everything, eh. Yun yung motor ng isang EV. Ayan na yan, as is where is, yun na yun, 'di ba? EV, 'di ba? 'Pag kumuha ka ng EV, isipin mo yung distance, magkakaroon ka ng range anxiety. Pero dapat siyempre bago ka magkaroon ng range anxiety is isipin mo yung travel mo, dapat computein mo siya, dapat ba may gas station dun, dapat ba merong charging station, DC, AC, ayan. Wala akong alam gaano sa EV kaya nagpunta rin ako dito para mag-check. Pero 'to ang ganda, 212, hindi ko alam kung yan talaga yung brand niya. Napakaangas ng ilalim, napaka-clean, napakaangas. Oh, 'di ba? Lalo na 'tong boot nila, solid strong, ayan, napaka-manly ng mga sasakyan. Parang jeep, parang Rubicon, parang gano'n ang datingan. Maangas. Maangas talaga ang mga nandito ngayon sa MIAS 2026. Marami nakikita ko do'n sa internet, puro China ganito daw yung ganyan, ganyan. Well, wala tayong magagawa. Hindi nag-compete yung mga Japanese market natin para sa mga ganitong event, eh. Dapat nandito rin sila, eh. Pero siguro hindi na sila nag-presence kasi wala silang ilalabas sa kanila or wala sila ipapakita or hindi na nila kailangan ng ganitong promotional dahil established na sila. Kasi yung 212, ngayon lang, sa MIAS ko lang siya nakita. Ayan, lalo na 'to, ang angas, oh. Napakaangas, very camping. Camper SUV. O, 'di ba? May tent na siya sa taas. O, 'di ba? Rocks, di ko alam kung anong brand 'to, pero nakakatakot yung harap niya. Napakaangas. Strong. Rocks o ROX. And so, kung gusto nyo pa rin pumunta sa mga dealership na kayo pupunta kasi ito 'pag in-upload na namin 'to, eh, wala na, tapos na MIAS. Commentarily ko na lang 'to kung ano yung nakita ko dito. Sobrang strong ng presence ng China market as of we speak. Okay, sila na talaga yung naghahari dahil wala, yung innovation, yung features, sa reliability, yun ang hindi ko masasagot sa inyo. Pero sa design, tignan nyo naman yung cockpit na yan. Tignan nyo yung screen. Tignan nyo yung second row. Tignan nyo naman yung upuan. Napakaganda. Tapos meron pa siyang gulong or yung sa likod na extra. Napakaangas. Cargo space, okay. Pag tinupi mo yung second row, third row, okay pa din talaga. Ayan, napaka-okay din dito kasi makikita mo personally yung mga kotse. Pero mostly kasi sa Mias, halos China na talaga nandito. Well, ito, walkthrough na nga lang 'tong video. Nagko-comment lang ako kasi medyo maingay dito. Parang yun lang sa mga taga event 'no, sana yung tahimik, kalmado, walang ingay, walang ganto, ganyan. Hindi dahil sa mga content creator, para kahit papaano makapag-usap yung ah, prospect natin ng mga buyer, ayan, 'di ba? Kasi 'pag maingay wala, eh, nakaka-off. Tapos 'yan, kagaya niyan, MG. Yung MG medyo matagal na sila din dito. Mas nauna pa sila kay 212, correct me if I'm wrong, pero yung MG nakikita ko na talaga 'yan. May mga showrooms, napakaangas ng design ng MG. Okay, meron na rin silang van. Madaming nirelease ang MG nung time na nandito kami sa MIAS. Ito nga kung nakikita niyo, 'di ba? Simple lang yung tiyangan pero EV. 'Di ba? Mas maganda talaga makita niyo siya sa showroom and then book a test drive. Huwag niyo madaliin ang sarili niyo na, "Oh, gusto ko na nito, ito na talaga." Hindi. Maganda, subukan niyo. Ang ganda ng paint niya. Maangas. May mga glitters. Ito medyo basic siya pero andun pa rin yung pagka-futuristic niya. Basic, alam mo yung basic na ito na yon, ito, as is where is na. Plastic yung pero maangas, maangas talaga. Dahil sobrang innovative ng mga manufacturer sa China, lalong-lalo na yung mga design. Sa parts availability, yun ang hindi ko maga-guarantee. Ito pinakamaliit nila, yung Lumin. Ayan, oh, 'di ba? Parang may kilay.
Maangas 'to, nakita na ako nito personally talaga sa kalsada. Ibang iba yung presence niya, napaka-cute. Para sa mga para sa mga anak niyo, pero kung gusto niyo pa rin subukan, edi maganda ma-try niyo, 'di ba? Well, ito CS55 Plus ng Changan. Napakaganda ng rear end niya. Ayan, solid. Pati yung wheels niya. 'Pag mga ganitong mga ano, palitan niyo na lang siguro ng all-terrain. Para sa akin lang kasi ako na favorite ko na ng mags ngayon yung ay mga cars ngayon yung all-terrain. Ito yung GAC, yung naka-test drive ako nito yun yung GAC S58 something, ganyan. Gas pa yun na variant. Doon pa yun sa may parking ground. Ang lakas noon, promise. Nasa content ko yun eh. Pero ito, kung titignan nyo, wow! Cup holder, 1, 2, 3, 4 ang meron sa front. 'Di ba? Dalawa sa middle, tag-isa sa both sides, 'di ba? Napakaganda. Sa parts lang talaga, siguro doon lang tayo magkakatalo. Kung sakali man, wag naman sana ma-accident kayo, mabangga, ganito, ma-hit and run, kung may parts availability, gano'ng katagal, yun ay hindi ko na maaalam. Mas maganda pumunta na kayo sa dealer kasi sa aking impression sa Miyas, napakaangas. Nakita niyo di ako nakipagkompetensya sa mga na aspiring buyers talaga. Kasi okay na content ko lang. Itong GS8, hybrid electric vehicle na siya. Yung dati kasi is parang diesel variant or gas. Strong presence na yun, parang green pa nga yun. So, ayan, GAC. Ang ganda kasi hybrid electric vehicle. Para kung sakali lang ako ibibili, ang pipiliin ko pa rin talaga yung hybrid or plug-in hybrid, hindi yung full EV kasi di natin malalaman kung kailan mo kailangan. May nakikita na rin ako sa internet na kapag EV is nagkakaroon ng shortages ng mga charging station dahil madami na rin ang mga nag-electric car vehicle. O, ito napakita nyo dito. Napaka-manly nito. Grabe tong otong to. Yung presence talaga nitong Jetour na to, napakaangas. Lalong-lalo na yung T2. Ito kasi yung mga new version na. Ang ganda. Kita niyo yung mga speakers niyan, ewan ko na lang, napakaangas. Compare niyo 'to sa mga Japanese SUV. No offense ha, kasi I own one, Japanese din. Pero grabe, grabe 'to. Electric na yung seat, nakikita niyo yung ambient lighting, napakaangas, yung control knob, wheel na siya ngayon 'no, hindi na yung ano, wheel na. Wheel control, yung grabe yung screen. Buong-buo, simula passenger hanggang driver, buo. Steering wheel, grabe ito. Napapawaw ka talaga sa Chinese domestic market. Napaka-futuristic. Wala na akong masabi kundi futuristic lamang. Kasi ang ganda naman talaga. Kayo ba hindi nagagandahan? Tapos sasalpakan nyo ng reliability. Eh mas maganda bumili ka tapos doon natin malalaman kung uubra ba. Pero kung sa futuristic, sa innovation, 'di ba? Sa advanced technology, ay napakaangas netong Jetour. Di ako ano nito promoter. Naita ko lang talaga to ng Mias 2026. Hypertech, correct me if I'm wrong. GAC, napakaganda. Parang Tesla yung bukas niya ng pinto sa likod. Napakaangas. Ang advantage na siguro niyan siguro pag umuulan. Kasi madali kang makapasok, yung payong mo, di ba? Pero hindi ko lang alam kung sa heavy rain. Yan. So ito isa sa mga pinaka-cute din na EV. Ito ang ganda nito yung labas niya, lalong-lalo na yung loob, napaka-clean, bawal kumain sa loob ha kasi ang ganda ng kanyang leather at ng kanyang seat. GWM, napaka-bulky ng kanyang rear end, napakaangas. Wala tayong masabi dito kasi Aura 5, basic lang naman siya pero yung design niya, alam mo yun yung hindi siya masabi na, oh, yan na yun. Hindi. May dating factor pa rin yung tong model na to. Tapos dito rin tayo ngayon. Napakalaki. Kahit ako amazed na amazed. Binabuksan ko sa asawa ko. Napakaangas. Speechless ka. Kahit ako nung Mias 2026 na speechless ako sa sobrang ganda ng mga display dito. Lalo-lalo na yung tumataas na yung diesel prices, gas prices, 'di ba? Kailangan mo na mag-shift. Kailangan niyo na mag-shift ng electric, hybrid, or plug-in hybrid. Nasa sa inyo na 'yan kung anong suit sa inyong budget. Okay? Pero ito, grabe isa rin 'to sa nakita ko na parang Deepal. Ayan, di ko alam. First time ko lang siya makita dito sa Mias, though di ko lang alam kung meron na siya sa mga showroom. Even sa streets, parang limited pa lang yung aking nakikita.
pero grabe yung mga presence ng auto na nilalabas or nire-release ng mga manufacturers ng ganito. Di ko naman sinasabi lahat is China ha, i-research nyo na lang, baka mamaya hindi pala is galing ganito, ganyan. Pero grabe yung futuristic design, yung technology, napakaangas. And nakikita nyo naman, yung Jayco Moda, nakatesting na ako nito sa MOA, yung maliit lang, nasa 1.8 million siya. Ang ganda nun, promise. Hindi ko masabi pero maganda siya kasi na-test drive ko. Napakabilis nun, electric din siya. So, yan. Di ko na siya pinuntahan yung Jayco Moda kasi nakikita naman na siya sa streets. May mga mangilan-ngilan na. Yung presence niya sa kalsada, dumarami at dadami pa. Geely EX2. Well, ayan, nakikita nyo na sa pricing, maganda pumunta na kayo sa showroom. Pero ito, nakikita nyo, napakaganda ng kulay niya. Napakaangas. O, di ba? 325 kilometer range. Medyo malayo na yon kung dito ka lang sa Metro Manila. Every night time or matutulog ka, charge mo na siya. Tapos dapat naka-solar ka pa sa bahay. As is, wala ka nang babayaran sa lahat. Pati yung transportation mo. Parking na lang. Yung GWM is, ayan, maganda. Maganda talaga yung mga nandito. So, abangan nyo na lang siguro sa susunod yung part 2 nito. Kasi madaming part 2, kaya iniklihan ko ng part by part na lang. Kasi, maiinip kayo. Kasi, ayan, wala lang. Walkthrough na itong ng event ng Mias eh. So, alangan naman di ko lagyan ng sounds. Pero grabe, lalong-lalo na yung brand na isa na sobrang laki ng boot niya. Halos buong kalahati na ng Mias ng World Trade nasa kanya na. Well, alam niyo na kung anong brand yon at sikat na rin siya talaga. At ngayon, simula yung EV is nakakarinig na ako, nakabasa na ako sa ibang mga page is pila na daw ang pag-acquired sa mga electric vehicle. Okay, so yun lang. Kung ako sa inyo, kung may pera kayo, punta nyo na. Itong cute na to, cute na cute. Kasya ako dito, nag-try ako. 5'11", 115 kilos, kasyang-kasya ako. Fit na fit, mukhang malaki pa rin sa loob, maangas. 'Di ba? Cute na cute. Sa pricing lang talaga is maghahanap ka na talaga. Nakita mo yung asawa ko, tuwan-tuwa kasi kala niya may computer doon. 6 years warranty. Okay, maangas. Yung price niya, post nyo na lang. Punta na lang kayo sa susunod kong content sa part 2. Yun lang, ingat kayong lahat.